Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Sana po ang Panginoon Diyos ay mabigyan natin ng parangal sa gabing ito sa ating pag-aaral. Mainam na balikan natin ulit yung ating usapang Katolisismo sapagkat ito yung ating pinakasentro talaga Opo. Na mahalaga na balikan natin itong usapang Katolisismo natin dahil ito yung sa tingin ko importante na mas pagduel tayo sa doktrina. Kasi pagka yung doktrina, klaro sa atin bilang Katoliko, malaking tulong ito sa atin para magiging part kasi ito ng ating buhay Kristiyano Opo. Yung ating kaalaman sa salita ng Diyos at sa doktrina natin. Importante ho yan. But before that, tayo po yung manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa opportunity ho na binigay niyo sa amin upang mag-aral ng inyong salita. In particular po ay gusto namin balikan yung usapang Katolisismo. Especially po yung Catechism of the Catholic Church. Mahalaga ito na maintindihan talaga namin ito ng daan-daan. Banal na Espiritu ay paunawa niyo sa amin yung mga detalye at kung paano namin ito i-apply sa aming buhay. Hindi namin ito pwede i-apply malibang naintindihan namin. At it takes time. Tulungan niyo kami, magkaroon kami ng attitude bilang estudyante ng inyong salita. Magkaroon kami ng balancing pananaw sa buhay, hindi lang sa pamilya, sa negosyo, trabaho, sa mga estudyante, kundi ho, may panahon na saliksikin ang aral o turo na simbahan para ho makatulong ito ng malaki sa amin sa pagbabahagi namin ito sa ibang tao. Samahan niyo po kami na maging blessing ito sa bawat isa. Mag-grow kami sa pananampalataya kay Lord, sa pagkakilala kay Mama Mary at sa mga saints na buhay dyan sa langit. We just pray and we just want to thank you for your intercessions po para po sa amin dito sa lupa. Salamat po sa gabing ito at maging mapagpala nawa ang aming pag-uusapan for tonight. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Magandang gabi, Pastor Rani Suan, dyan sa Cebu. God bless. Samanawa kayo ng Panginoon na Pastor sa inyo pong ministeryo. Lord willing, makapag-usap din po tayo sa tamang panahon. Opo, maraming salamat. Marami na akong na-miss dyan sa ating grupo. So, Netsenas, maraming salamat for joining at sa pag-share ng ating mga videos, kapatid. Kay Bobby Taruk, maraming salamat, bro. Alright, gusto ko muna i-acknowledge yung ating mga shares ng ating videos bago tayo tuluyang magpatuloy. Time check, 8:04 ng gabi sa aking orasan. I'd like to thank the following na merong time mag-share ng ating videos. Opo. Si Ate Yam T. Montejo, salamat. Kay Corazon Gagi, kay Alben Bahan, of course kay Bobby Taruk, kay Brad Ang Cortez, salamat. Kay Agaton Ray Alfante, Rene Boy Kalimpong, kay Darling May Peñaflor Sibonga, Marivic Cabato Largo, Ebenezer Pastor, kay Timbal Oni Bahian, maraming salamat. Sa Ordinaryong Katoliko, salamat po. Sa Puro Katoliko, kay Southwind Garcia Weldon, salamat. Mula po siya sa Lumbia, Cagayan de Oro, kay Joshua Paminta Gasapo, kay Ling Marquez, Jermeline Honasan Balahadya, dyan sa San Pedro, Laguna, kay Philip Cesar Herrera, at kay Ami Jokino Sano, dyan sa Fuji, Japan. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, sa inyo pong pag-share ng ating videos. Mga kapatid, update muna tayo para kay Pope Francis kung ano po ang kanyang sitwasyon. Ayon po sa Vatican News, ay si Pope Francis po ay nagkaroon po siya ng restful night at siya po ay
kumain na ng kanyang breakfast kaninang umaga. Ibig sabihin, nagre-respond na yung kanyang katawan mula sa treatment. Ayon po sa balita sa Vatican News ay ang ating Santo Papa ay mayroon pong double pneumonia at yung kanyang kondisyon ay somewhat complex. Pero salamat sa Panginoon dahil alam ko na ito yung paraan ng Diyos para siya makapagpahinga sa kanyang napakaraming activities bilang Santo Papa kasi minamanage po niya ang entire Catholics worldwide. Kaya ho, sa kanyang edad ay hindi maiwasan na magkakaroon talaga ng karamdaman. So let us pray for our Pope Francis. Yung kanyang total recovery mga kapatid, hindi natin alam kung kailan siya makaka-recover but we just pray yung kalooban ng Lord para sa kanya. Maraming salamat Joseph Navarro Bulyag, maraming salamat bro for joining sa ating evening broadcast, itong usapang Katolisismo. Ate Corazon Gagi, maraming salamat po. Alright, yun po yung balita patungkol kay Pope Francis. So ipagdasal po natin siya. Samuel Hinayon Kayakay, maraming salamat. He's watching from Cavite. Maraming salamat kapatid for watching. Alright. Mga kapatid, patuloy niyong ipagdasal ang aking mother, si Mama Elsie, hindi pa ho siya nakaka-recover. Ipag-pray natin na sa biyaya ho ng Panginoon Diyos ay makaka-recover po siya. Ipagdasal din ho natin si Mrs. sa kanyang sitwasyon. 3 linggo na ho siyang di nakapasok sa school dahil sa kanyang sitwasyon. I-try natin na kung papayag si Mrs. magpakita rito sa atin sa screen and to say something sa kanyang sitwasyon. I don't know kung papayag po siya. Kasi gusto kong makita nyo siya. Okay. Siguro may idea kayo sa itsura niya nung kinasal kami sa Katoliko, di ba? Naka-face mask po siya. Pwede nyo masyado naaninag yung itsura niya. Pero I don't know kung papayag si Mrs. Gusto ko namang irespeto yung kanyang privacy. Kung gusto niya magpakita sa atin. At least makita nyo siya at mapakinggan nyo kung anong gusto niya sabihin. Kasama na po dyan yung pagpapasalamat sa inyo sa patuloy nyong pagdadasal para sa aking may bahay. Alright. Sige, tayo po'y magsisimula. Let's try to have yung ating review. Naalala nyo, pinag-usapan natin yung mga nakalipas na araw. Ano ba yung sino ba yung Filipino Catholic? Naalala nyo yung pinag-usapan natin? Who is the Filipino Catholic? Meron tayong nakitang 5 characteristics ng Pinoy na Katoliko. Una, yung tinatawag nating self-identity. Kay self-identity, na tayo bilang mga Pilipino ay family-oriented tayo, di ba? Mahalaga sa atin yan, yung anak sa magulang, meron tayong ninong at ninang, di ba? Pag may binyag, 3 bagay po mahalaga sa atin dyan sa family-oriented. Yung una, yung belonging, yung kasama ka. Pangalawa, yung stability, yung katatagan. Pangatlo, yung seguridad. So itong 3 bagay na ito, yung belonging, stability saka security ay napaka-importante ito sa atin. Pangalawa, meal-oriented tayo. Mahilig tayong kumain bilang mga Pilipino. Kilala tayo sa salo-salo, kainan. Yan ang hindi maintindihan ng mga taga-kanluran taga-US na pupunta sa Pilipinas. Kada Bible study natin, Bible sharing, hindi nawawala yung merienda. Kasi part ng culture yun Kaya dapat ma-oriented itong mga Amerikano pag nagpupunta ng Pilipinas na dapat hindi tayo mag-adjust sa kultura nila. Sila mag-adjust sa atin kasi bisita sila rito. Dapat marunong silang rumespeto sa atin dito. Sa totoo lang, yun ang gusto kong mangyari talaga Kung sino mang dadayo sa bansa natin,
Hindi tayo yung mag-a-adjust sa kanila. Sila mag-adjust sa atin. Yung kinakain natin dito, dapat alam nila yan napaghandaan na nila yan ino-orient naman sila dapat. Kaya hindi sila pwede mag-inarte rito sa Pilipinas. Opo. Kung siguro ako nagtatrabaho dyan sa custom, pagagalitan ko pa yung mga yan be sure kayo, ready kayo pagpasok nyo sa Pilipinas, yung pagkain namin dito, kayo mag-adjust sa amin dito, hindi kami mag-adjust sa inyo. Kasi kadalasan, ganun kasing tingin ng Pilipino sa ibang bansa, yung bang masyadong mataas yung puti. Hindi ako naniniwala ron kalokohan po yun ang alam ko, bisita sila rito, dayuhan sila dito, sila yung mag-adjust sa atin. Although napaka-courteous naman natin, pero ang point natin dito mga kapatid, kasi meron ako napansin na mga missionary nung ako'y pastor pa, na nagtataka sila bakit daw lagi may merienda ang Bible study. Kung tatanggalin daw yung merienda, aatin pa ba raw yung mga Pilipino? That's craziness, no? Hindi nila naintindihan yun Kailangan talaga ipamukha natin sa kanila. Ito yung kultura namin. Whether you like it or not, importante na sumabay sila sa kultura natin. Hindi natin pwedeng tanggalin itong pagiging meal-oriented natin. Mahilig tayo sa salo-salo, sa kainan po, mga kapatid. Pangatlo, kundiman-oriented. Kundiman, ito po'y awit, kanta sa pagdating sa pag-ibig. Mga malulungkot na kanta to na idinadaan lang sa ikang kundiman, di ba? Dati uso pa yung kundiman sa panahon ko, uso pa yung kundiman. Pero sa pagtakbo ng panahon, 80s, 90s, 2000, medyo nawala na po yun Ang uso na ngayon, mga rap, di ba? mga kanta na ika nga hindi na katulad nung dati na mas makabuluhan. Ikaapat, bayani-oriented, no? Mahalaga sa atin to bilang Pilipino na yung mga tao, humahanga tayo kapag yung tao may tapang, yung akala mo bayani, no, isasakripisyo yung buhay para sa isang tao, sa isang bagay. Ikalima, spirit-oriented tayo, meaning wala pa man ang Katolisismo sa Pilipinas, may mga paniniwala na tayo sa espiritu. Small letter S, mga kapatid. May mga nuno sa punso na tayo, no? May mga tikbalang na tayo na konsepto. Wala pa man ang Katolisismo sa Pilipinas. Usong-uso na po yun. Kasi maraming tribo Bago yung Katolisismo, bago ang pananakop ng mga Spanish sa bansa natin marami ng tribo sa Pilipinas At marami na hong ganong mga paniniwala. Kaya bukas na bukas po tayo dyan sa mga supernatural na mga bagay-bagay, yung mga kulam-kulam, di ba? Bukas na bukas po tayo dyan sa ganyang sa mga manananggal, no? Yung mga duwende, yan po'y kasama yan dito sa spirit-oriented Bukas tayo dyan, kaya nga pagdating sa mga ganyan, interesado ang Pilipino dyan. Opo, pag-usapan yung tungkol sa mga ganyan aswang-aswang, di ba? Kaya nga sa Katoliko maski na sa panahon natin ngayon, may mga paniniwala pa rin dyan Nasa probinsya tayo ng Negros, di ba? Doon sa mga medyo ibang lugar like sa Capiz, no? Sa Iloilo. Yan, yung ganyang kwento, hindi pa rin ho yan nawawala. Buhay na buhay pa rin po yan. Kaya nga mapapasin nyo sa radyo, di ba? May basta mga kwentong katatakutan, patok sa Pilipino yon kasi bahagi na ng kultura kasi natin yun mga kapatid. Opo. So yun po yung 5 na nakita natin na katangian ng isang Filipino Catholic, no? Family-oriented tayo, meal-oriented, kundiman-oriented tayo, bayani-oriented, at spirit-oriented tayo. Mga kapatid, tayong mga Katoliko, naniniwala ho tayo sa kahalagahan ng Catechism of the Catholic Church. Kasi 3 ho yung ating sources ng authority bilang Katoliko. Una, naniniwala ho tayo doon sa Sacred Scriptures. Yung Bible ng Katoliko kumpara sa Protestante 66 lang, sa atin 73. May apokripa tayo.
Hindi ko alam kung nabasa nyo na yung Apocrypha. No, ako'y pastor pa, nabasa ko na ho yan ilang beses. Ang trato namin sa Apocrypha ay hindi siya bahagi ng salita ng Diyos. Yan yung aming pagkaunawa. No, ako'y pastor pa, hindi yan bahagi ng salita ng Diyos. Ang trato namin sa Apocrypha ay historical books. Pwedeng basahin, may makukuha kang aral dyan. At alam ko rin na naandyan yung purgatorio sa ikalawang Makabis. Naandyan yung doktrina. Kaya nung naging Katoliko ho o bilang bagong Katoliko, ay mas na-appreciate ko ho yan eh. Lalo na nung na nababasa na natin talaga yung Catechism of the Catholic Church nung panahon pa ng pandemya. It took me 4 years struggle ako talaga na dahan-dahang intindihin, unawain po yung Catechism of the Catholic Church. And it's good na balik-balikan ho para maging bahagi po talaga tayo na mag-grow tayo, mga kapatid. Na gusto kong balikan ito, may nakita akong Tagalog na salin ng Catechism of the Catholic Church. Kaya lang nakalagay po siya sa Facebook. At nung makita ko, sabi ko, maganda tong bigyang pansin kasi Tagalog na. Hindi katulad nung sa Ingles. Pag hindi ka sanay sa lingwaheng Ingles, may iiwan ka sa isang banda. Pero at least pag Tagalog, ikaw man ay elementary, high school, maintindihan mo to kasi Tagalog. Ang mahalaga lang dito, kung paano mo siya uunawain ng dahan-dahan. Kasi hindi ito madaling intindihin sa totoo lang. Kaya mong basahin yan eh. English kaya mong basahin pero nagkakatalo tayo, naiintindihan ba natin? Yun ang issue. Madaling basahin, nakikita mo yung letra eh. Pero naiintindihan ba natin? Yun ang crucial. Sa pag-aaral po, hindi lang tayo marunong magbasa, hindi lang tayo dapat marunong magsulat. Ano ang isusulat mo kung hindi mo naintindihan yung binasa mo? Ganun ka-critical po yan. Kaya bilang estudyante ay matututunan natin sana sa pagtakbo ng panahon na gumamit tayo ng tinatawag na critical thinking. Pag sinabing critical thinking, natututo ka na maging sharp yung iyong mata sa pagtingin sa mga bawat letra, na pinoproseso mo yung mga nababasa mo. Pag sinabing pinoproseso mo, hinihimay-himay mo ang bawat salita na nakikita mo. Ngayon, susubukan nating babasahin ito ng 2 hanggang 3 beses. Yung una, mabilis. Pangalawa, medyo dahan-dahan. Pangatlo, dahan-dahan. Ano po yung, ba't natin kinakailangan gawin yan bilang guro? Bakit ko gagawin sa estudyante ko yan? Kasi mahalaga sa akin yung mastery, na kailangan ma-master mo yung laman. Hindi pwede sa isang tagapagturo na alatsamba tayo. Hindi pwede. Lalo na kung kayo po'y katekista. Meron ditong katekista si Bobby Tarok eh. Oo. Ang mga katekista, isa sa mga hanga ako sa kanila kasi sharp ang utak eh. Ako hindi na ako ganun ka-sharp kasi nagkakaedad na po tayo. Nung bata-bata tayo, lumalaban po tayo sa ganun. Pero sa edad ko ngayon, medyo nahirapan na rin po ako mag-memorize eh. Pero ang point dito mga kapatid, hindi yun sana magpa-discourage sa atin na hindi tayo mag-level up. Na bilang Katoliko, dapat alam mo yung turo ng simbahan. Kaya gusto ko kayong samahan ng dahan-dahan, balikan natin yung katekismo. Kasi yan po yung ating source. Diba? Sacred Scripture, pangalawa, Sacred Tradition, pangatlo, Magisterium. Kompleto tayo sa Katoliko eh. Yan po yung baga tripod natin. No? Pagka tinanong kayo, saan ba galing yung pinaniniwalaan nyo? Ang sagot yan, 3. Naniniwala kami sa Sacred Scriptures, Old and New Testaments. Pangalawa, may tradition kami. Pag sinabing tradition, ito yung mga aral na sinabi ng Panginoon Diyos. 2 klase ang tradition eh. Oral, yung sinabi. Yung mga turo ni Jesus Christ na naipasa sa mga apostol. At nung wala na yung mga apostol, ay naipasa sa mga church fathers po.
hanggang sa panahon po natin. Pangalawa, oral, okay, tapos pangalawa yung written. Yung wala ho nakalagay sa Bible na ando sa tradition. Kaya magkasama po yun, di natin pwedeng paghiwalayin yung scripture at yung tradition. At pagdating naman sa pagpapaliwanag, meron tayong magisterium. Gawa na po yan. Tapos na yung interpretation. So walang lugar sa Katoliko na magkakaroon ka pa ng private interpretation. Yung ginagawa ko sa Gospel Reflections, hindi po ako nag-i-interpret, kundi tinitignan lang natin yung makikita nating general principles dun sa Gospel for today. Kasi may dogma na tayo, may teachings tayo, may dogma. Magkaiba po yung doktrina, iba yung dogma. Opo, darating tayo dyan later on. Now, ang sabi dito sa Tagalog, ang buhay ng tao, dalawang bagay po. Una, kilalanin at ibigin ng Diyos. Ang sabi dyan, ang Diyos na karunong-runungan at kabanal-banalan sa isang balak na kanyang wagas na kabutihan ay lumikha ng kusang loob sa tao upang bahaginan siya ng kanyang kaluwalhatian. Kaya't sa lahat ng panahon at dako ay malapit siya sa tao. Tinatawag siya at tinutulungan upang hanapin siya, upang kilalanin at ibigin ng buong lakas. Tinitipon niya ang lahat ng tao na isinambulat ng kasalanan na makiisa sa kanyang angkan, ang iglesia. Ginagawa niya iyon sa pamagitan ng kanyang anak na sinugo bilang mananakop at tagapagligtas pagdating ng takdang panahon. Sa pamamagitan niya at sa kanya, tinatawag ang lahat ng tao upang maging mga anak niyang ampon sa bisa ng Espiritu Santo at maging tagapagmana ng kanyang maluwalhating buhay. Mga kapatid, dito sa paragraph na ito, mga kapatid, marami kang madadampot na mga aral dito, mga kapatid. Una, binabanggit yan, ang Diyos na karunong-runungan at kabanal-banalan. Sino pong Diyos ang binabanggit po rito? Ang God the Father. Tandaan nyo, ang Katoliko, Trinitarian tayo. Hindi tayo kulto. Trinitarian tayo in the first place. Naniniwala tayo sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Trinitarian po tayo. Ang mga kulto ay yung mga sekta na lumabas lang sa Pilipinas na dinideny nila yung pagka-Diyos ni Kristo. Kulto po yun. Ang Katoliko, hindi ho. Trinitarian po tayo. Kaparehas tayo ng mga Protestante at mga Evangelicals. Kaya kung tatanungin kayo, Trinitarian ba kayong mga Katoliko? Ang sagot, yes. Kaya nga ho, importante, marunong ka sumagot sa kausap mong hindi anti-Catholic. Sabi dyan, yung Diyos po natin, grabe yung kanyang karunungan at siya po ay banal. Sabi dyan, sa isang balak na kanyang wagas na kabutihan. Mabuti ba ang Diyos? Opo. Anong ginawa ng Diyos? Siya po ay lumikha ng kusang loob sa tao. Ito lang yung problema natin. Pag nagbabasa tayo sa Ingles, wala kasing kahulugan sa Pilipinas o yung eksaktong pakahulugan sa Tagalog. Kaya minsan ito yung problema ng mga tagapagsali ng Biblia. Mula sa Ingles, kaya mapapansin nyo, kung may iba't iba kayong klaseng sali ng Biblia, iba-iba yung rendition o yung pagkakasalin sa wikang banyaga. Sa Ingles, papuntang Tagalog, at pagdating sa Tagalog, papunta sa mga dialekto. Kaya ho medyo madugong proseso kung kayo ay tagapagsalin ng Biblia. Hindi siya ganong kadali, mga kapatid. Mga smart na tao ho yan. Yung mga tao sa Philippine Bible Society, mga alam ho yan ang mga biblical languages. Alam nila yung Hebrew, alam nila yung Greek, alam nila yung Aramaic, alam nila yung Latin. Oho, pero tayo na mga layman, wala tayong masyadong alam dyan. Ang mahalaga lang sa atin, alam mo yung binabasa mo. Now, mahalaga rin sa atin later on, meron tayong maiimbitahan na magtuturo sa atin.
ng medyo level up ng konti para at least may idea po tayo. Ang sabi po dyan ay lumikha ng kusang loob sa tao upang bahaginan siya ng kanyang kaluwalhatian. Kaya sa lahat ng panahon at dako ay malapit siya sa tao. Mga kapatid, tandaan nyo ha, etong Catechism of the Catholic Church, ito po ay exclusive para sa atin. Tandaan nyo, iba yung paliwanag natin sa Protestante at Evangelical. Magkaiba po yan. Magkaiba. Doon tayo nagkakatalo sa interpretation. Now, anong gagawin natin doon sa kanila? Di pabayaan lang ho natin sila. Huwag natin sila entertainin kasi pag in-entertain mo ang mga Protestante, doon ka nagkakaproblema. Bakit mo siya kailangang entertainin? Una, wala naman siyang pakialam hindi naman sila tumatanggap ng paliwanag natin sa isang banda. Kaya hindi ho ako nakikipagdebate. Kasi walang saysay ang debate. Mas mahalaga yung dialogue. Kasi pag dialogue, may opportunity siya magsalita, makikinig ako. Pag tapos na siya, ako naman, dapat naman siyang makinig. Yun ang dialogue. Ang debate, iba yun eh. I'll go for dialogue kaysa po debate kasi mas mahalaga sa akin yung mag-arrive kami doon sa sa talagang salita ng Panginoon Diyos. Of course, medyo mahirap na proseso yan doon sa mga Protestante kasi may sarili na silang bagahe pagdating sa salita ng Diyos. May bias na. Okay? So, they were trained na hindi i-accept itong paliwanag natin. Kaya, anong point para mag-usap? Walang point para mag-usap. Unless open yung kausap mo, willing to listen, siyempre, pinupunterya nila tayo, dapat mas makinig sila sa atin para maipaliwanag natin ng mabuti. Pero kung hindi sila tatanggap ng paliwanag natin at ipipilit nila yung kanilang paniniwala na tanggapin natin ang buo, hindi naman po pwede yun. Hindi naman po pwede yun. Opo. Mga kapatid, importante to na maintindihan po natin ito. Dahan-dahan lang po. Maski na po ako nung nabasa ko tong Catechism of the Catholic Church sa way back 2020, meron na akong kopya nito eh. Opo. Hindi ganoon kadali i-absorb. Kailangan tanggalin mo yung bagahe mo bilang Protestante. Kasi kung matagal kang Baptist tapos biglang may ganitong Catechism of the Catholic Church, naghahalo-halo po yun eh. Now, galing ako sa iba't ibang denominations mga kapatid Pero yung malaking chunk ng buhay ko bilang estudyante ng salita ng Diyos ay umikot sa doktrina ng Baptist. Opo. Ang sabi pa ho dyan, kaya't sa lahat ng panahon at dako ay malapit siya sa tao. Tinatawag siya at tinutulungan upang hanapin siya. Upang kilalanin at ibigin ng buong lakas. Ito po yung ginagawa ng Diyos sa tao. Tinatawag niyang tao at tinutulungan upang hanapin siya. Para saan? Bakit tumutulong ang Diyos? Upang kilalanin at ibigin ng buong lakas. Iba ho ang turo dyan ng mga Calvinist. Ako po ay Calvinist for 10 years, no? Kaya nga, yung iba't ibang doktrinang nasagap ko mula sa professor na iba't ibang theological schools, medyo nagkakarambola sa utak ko yun eh. Nag-start po ako bilang Southern Baptist. Okay, Southern Baptist ako for I think 10 years. Tapos naging Fundamental Baptist ako for 7 years. Na-ordain ako bilang Fundamental Baptist noong panahong 2000. I was ordained year 2000. Nakapagkakasal po ako ng mga panahon na yon. Opo. Tapos naging na-involve ako ng Conservative Baptist. Opo. I think mga nasa 5 taon. 5 to 7 years ako sa Conservative Baptist. Nagkaroon ako ng opportunity, yung aking unang may bahay na namatay, na maging volunteer minister po ng mega church ng GCF.
Opo, 2 taon kalahati po kami na nag-volunteer doon bilang pastor. Opo, kaya yung karanasan ko ay iba-iba. Oo, may karanasan tayo sa mega church kung paano tumatakbo yung mega church. Alam po natin yon dahil nandun tayo sa core group. Opo, alam natin yung pasikot-sikot. At naging bahagi rin po ako ng iba't ibang independent churches. Naging bahagi rin po ako ng Grace Brethren. Yung aking may bahay na pangalawa, Grace Brethren po yan eh. Iba rin ho yung brethren, parang parang malayong, parang distant relative ito ng Baptist sa church history. Oo, yung kanilang baptism 3 beses. Mababautismohan ka no, sa pangalan ng Ama, 1. Sa pangalan ng Anak, pangalawa. Sa pangalan ng Banal na Espiritu, pangatlo. Sa Baptist, isa lang eh. Pag nagbabaptize ako, isa lang. Okay. Binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Diretso. Yan. At galing po tayo sa iba't ibang grupo, mga kapatid. Kaya ho, medyo pagka ina-analyze ko tong Catechism of the Catholic Church, medyo naglalabo-labo sa utak ko yung doktrina. Kasi iba yung doktrina ng Katoliko. I would say mas malalim. Oo. Mas malalim yung doktrina ng Katoliko. Mas kompleto. At medyo nakakasabog ng utak. Oo. Kasi mystery. Malalim ang Katoliko eh. Kaya mapapansin mo yung mga pastor na lumipat sa Katoliko, sila Scott Hahn na dating mga Presbyterian, mga theologian. Nagtataka ako bakit sila lumipat ng Katoliko. Mauhusay na sila eh. Pero bakit nakumbinsi sila? At isa sa mga nabasa nila itong Catechism of the Catholic Church. At naging sentro ng mga pastor na ito na katulad ko ay yung Eucharist. Now, balikan natin to mga kapatid. Tinatawag siya at tinutulungan upang hanapin siya, upang kilalanin at ibigin ng buong lakas. Tinitipon niya ang lahat ng tao na isinambulat ng kasalanan na makiisa sa kanyang angkan, ang Iglesia. Naniniwala tayong Katoliko na meron lang isang simbahan na itinatag si Jesus. Hindi po siya nagtatag ng churches, plural. Hindi ho. Isa lang po. Yan po yung Catholic Church. Now, medyo mahirap tanggapin yan sa mga kaibigan nating pastor. Pero, yun po yung aral natin eh. Anong gagawin natin dyan sa aral na yan? Tatanggapin po natin yan. At yan na po tayo mamamatay sa aral na yan. Kaya nga humahalaga sa isang Katoliko na inaalam mo yung aral. Hindi mo nga naiintindihan yung aral na simbahang Katoliko, lilipat ka pa sa Protestante. Na one of the reasons kaya sila umaalis sa simbahang Katoliko, hindi sila dumaan sa proseso ng catechism. Yun ang naobserbahan ko. Marami yung nagpapartake ng communion, ng Eucharist, na hindi nga siguro na-confirm ng bishop. Hindi nila alam yung laman nitong Catechism of the Catholic Church, na dapat pala alam na ito pala ay responsibilidad ng mga katekista sa loob ng parokya. Yung mga kasama kong katekista sa Sacred Heart na seminary sa Bacolod majority ho, mga may edad na mga 50s, 60s. Iilan lang ho yung mga medyo bata-bata doon, mabibilang mo sa kamay mo mga 10 lang Pero majority 50s. Tapos pataas yung edad nila. At ang katekista parang nakasentro lang sa mga bata sa elementary, sa paaralan. I hope hindi ganon. May mga katekista sa mga kabataan, may mga katekista sa mga professional. Dapat maisip yun na mag-level up tayo, na hindi ito pambata lang.
Kasi hinahabol mo yung mga millennials hinahabol mo yung bagong henerasyon Apo. Kailangan marinig din nila yun Yung mga nagsipag-asawa, 'di ba? Dapat maituro itong katekismo na 'to Ito yung dahilan kung bakit sila lumalabas. Kasi kung ito ay properly na ituro sa kanila ng dahan-dahan at na-absorb nila ito, hindi sila marahil lumabas ng simbahan. Of course, maraming reasons kung ba't sila lalabas ng simbahan. Pero isa sa mga magiging pinakaano dyan, kung sila ay naturuan ng tama ng doktrina. Kaya nga ho nakita ko na isa sa dapat tutukan ko bilang isang Katoliko ay samahan kayo na mag-aral at ibalik kayo doon sa tamang doktrina. Kasi tandaan mo, pag hindi mo to alam ang doktrina, wala kang effort na malaman ito, laki ng problema natin Paano mo ia-apply sa buhay mo yung prinsipyo ng catechism of the Catholic Church kung hindi mo alam in the first place yung laman ng catechism of the Catholic Church? Na kailangan nag-e-effort ka Pag wala kang effort to really study, hindi pwedeng asahan mo kay Father. Hindi yan binabanggit ni Father yung catechism. Pansinin mo lahat ng homilies ng mga pare. Nasa gospels yan sila lagi. Hindi yan nababanggit itong Catechism of the Catholic Church. Bibihira mong maririnig yan. Kasi trabaho ng katekista yan Trabaho po yan ng mga Catholic Faith Defenders. Ilang piraso lang naman yung CFD. Kami sa Bacolod, ilang piraso lang kami. Magti-30 piraso lang ho kami. Ilan pa lang ho yung parokya na may mga CFD sa Bacolod. Hindi pa ho lahat meron sa buong Pilipinas. Ilang piraso lang ho yung nagtatanggol sa pananampalataya. Hindi pa nationwide. Marami pang kulang. Kaya nga ho kung seryoso kayo, maging kasapi ka ng CFD para mas maintindihan mo yung aral. Kasi may marami tayong formators na nakatutok sa catechism na talagang inaaral lang mabuti, tapos pinapasa po namin sa inyo yung aral na simbahang Katoliko. Ang purpose niyan hindi para makipagdebate. Ang purpose sasama ka sa CFD para maipagtanggol mo yung pananampalataya mo. Importante yun. Na paano may pagtatanggol ang pananampalataya kung hindi mo alam ang doktrina? Kung hindi mo nababasa, wala kang kopya. Kaya di ba paulit-ulit siramplaka na nga ako dito sa ating broadcast. Sinasabi ko sa inyo, kailangan may kopya kayo o may CP kayo ng Catechism of the Catholic Church. 500 pesos po yan yung ganong makapal. Pinakita ko na sa inyo. Naiwan ko po rin sa baba kasi binabasa ko rin sa baba kanina. So importante yun mga kapatid. Ang iglesia ay yung Catholic Church. At lahat ng mga simbahan, lahat ng mga sekta sa Pilipinas was established by men. Ang founder natin si Jesus Christ. Yung founder nitong mga denominations na ito, including yung grupo ko na Baptist, tao yung founder. Lahat yan, tao lahat yan. Iba-ibang interpretation po yan, mga kapatid. Nasa 45,000 yung denominations worldwide. Sino yung tama doon sa 45,000 na yun? Yung mga kulto, hindi pa kasama doon. Ito mga kulto na to, na mga sumulpot lang, sabi nila sila daw yung tama nakipag-usap daw ang Diyos sa kanila Marami pa nga silang propeta 'Di ba? O isasama mo pa sila doon sa 45,000. Ang tanong, sino ang tama? O sabihin mo na 10 na lang. Sino ang tama sa 10? Sino yung tama? Of course, kung pag sinabi mong may tama, di may mali. 'Di ba? Ganun po yung logic nun Pag sinabi mo na may tama, kung sino yung tama,
Yung hindi tama, mali po yun. Ang ating tayo, isang simbahan lang tinayo ni Jesus. Yun po yung Catholic Church. Wala na pong iba. The rest po ay man-made lahat yan. Kaya ho sila nagkakagulo, kaya sila nag-aaway-away, kaya sila nagkakagatan, kasi iba-iba doktrina, iba-iba yung Bible na gamit po nila, iba-iba yung interpretations. Tapos, yun lang ho, ganun kasimple. Anong gagawin mo bilang Katoliko? Di tutukan mo yung Catechism of the Catholic Church. Basahin mo yung Bible natin. Sumama ka sa small group para alam mo. Maging bahagi ka ng CFD. Nandun ako sa application, hindi ko pa nga tapos ito, no? Na tinitipon niya ang lahat ng tao na isinambulat ng kasalanan at makiisa sa kanyang angkan ang iglesia. Now, bakit niya po ginagawa yan? Ginawa niya iyon sa pamagitan ng kanyang anak si Jesus. Anong ginawa kay Jesus? Siya po ay isinugo bilang mananakop at tagapagligtas pagdating ng takdang panahon. Sa pamamagitan niya at sa kanya, tinatawagan lahat ng tao upang maging mga anak niyang ampon sa bisa ng Espiritu Santo at maging tagapagmana ng kanyang maluwalhating buhay. Mga kapatid, sa simpleng salita, bakit ba tayo nag-i-exist? Bakit ba tayo nabubuhay? Dalawa lang ho, upang kilalanin at ibigin ng Diyos. Mahalagang makilala ng tao kung sino ba tong Diyos na to. Sino ba yung ipinakilala ng God the Father? Yung sarili ba niya? Hindi. Ang ipinakilala niya, yung kanyang anak na ipinadala sa lupa, na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Yung pinaka-highlights ng role ni Jesus Christ ay yung namatay siya at nabuhay na magmuli para po sa atin. Ngayong nakilala mo siya, of course, importante na mahalin mo ang Diyos. At importante rin na makapaglingkod ka sa ating Diyos, mga kapatid. Kaya ho, nagpapasalamat po tayo na importante ito, mga kapatid, yung tinatalakay natin. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, babalikan mo pa rin yung importante bilang Katoliko. Ano ba yung issue talaga natin sa ngayon? Ang issue natin na kinakaharap, maraming lumalabas na Katoliko. Yan yung reality. Now, maraming reasons ba't sila lumalabas. Now, anong gagawin mo bilang Katoliko? Manatili ka bilang Katoliko. Yung mga lumabas, hayaan mo na yon. Nakakapagod, nakaka-pressure kung hahabulin mo pa sila. Total, buo na yung pagpapasya nila na lumipat sa Protestante. Probably na-i-enjoy na nila yon, yung relationship doon sa kabila. Huwag mo nang hanapin. Huwag mo na silang pakialaman doon. Ang pokosa natin itong 2025, okay? Pokosa natin itong 2025, yung relasyon natin kay Lord. Pokosa natin yon. Paano tayo mag-grow kay Lord sa ating relationship? Magkaroon ka ng kopya ng Catechism of the Catholic Church. Maging bahagi ka ng CFD kung talagang seryoso ka. Mas maganda maging katekista ka pa sa isang banda. Ako po ay member ng CFD sa Diocese ng Bacolod. Pag may mga lakad po kami, ang aking role po ay magkwento ng aking karanasan, bakit ako lumipat sa Katoliko. At hinahamon ko po yung mga Katoliko in general na manatili sa simbahan. Ayusin ang relasyon sa Panginoong Hesus, magkaroon ng balanseng pamumuhay, at ipaglaban ng pananampalataya. At ako po ay sinasanay bilang katekista. Pag katekista ka, alam mo yung Catechism of the Catholic Church. Alam mo yung aral ng simbahan. Alam mo yung pasikot-sikot ng doktrina. Majority ng Katoliko hindi nila alam yan. Anong gagawin mo ngayon? Kailangan natin ng maraming katekista. Kailangan natin ng maraming Catholic faith defenders.
yun po yung hamon ko sa inyo. I-consider po ninyo yan. Mag-aral po tayong patuloy. Lord willing, magkakaroon tayo ng hindi ko alam kung pag-iisipan ko pa ito at planuhin nating mabuti na yung mga nandito sa usapang Katolisismo, mag-aaral tayong online. May mga kasama ako na mahuhusay magturo na para mas lumalim tayo sa doktrina. Opo, yung itong ginagawa ko, surface lang ito eh. Surface lang ho ito eh. Mababaw lang po ito eh. Wala pa tayo doon sa medyo palaliman eh. Kasi ayoko namang maging malalim dito sa broadcast dito eh. Kasi hindi ito yung tamang platform eh. Kung gusto nyong medyo dikdikan, medyo basagan ng utak, meron tayong ibang platform. Kasi dito kasi maraming dumadalo rito, iba-ibang klase ng mga tao eh. Kung gusto nyong medyo talagang lalabas yung pagiging natin, meron, ilagay natin sa ibang sa ibang panahon. At ang focus lang talaga natin, mag-concentrate tayo sa particular na doktrina. At kung may mga tanong-tanong po kayo, pwede nating itanong doon at ayusin po natin yon hanggang sa ma-master natin yung sagot. Yun lang naman eh. Pwede natin gawin yan bilang mga layman. Opo, kaya pagdasal nyo, tingnan natin kung magagawa natin yan itong June. No? Tingnan natin ha, kasi February pa lang ngayon eh. Kasi at least meron pa tayong mahaba-habang preparations. Tapos kayo na mga interesadong matuto, just let me know para isama namin kayo sa listahan para magkakaroon tayo ng Zoom. Siguro sa Google tayo, hindi rito sa Facebook. Oo, kasi rito general to public ito yun, doon tayo sa private na. Tayo yon. tayo doon, mai-enjoy nyo yan, Kaya ito, baga, lang ito, surface lang itong pinag-uusapan dito, ha? O sige, pagdasal nyo yan, nabanggit ko lang po. Opo. Yun po, hopefully mga kapatid, itong ating ginagawa ay makakatulong po to sa atin. Yun lang naman ang sikreto Dapat may time ka rito kasi gusto mong malaman ng totoo pero wala kang time, wala kang disiplina mag-aral, hindi pwede. Saka hindi ka pwede magturo kapag ako sa akin ako hindi ko iaalaw magturo yung hindi estudyante talaga Kasi pag estudyante ka, ang expectation ko bilang dating pastor, gagamitin mo yung utak. Marunong kang magsulat. Marunong kang mag-analyze, no? Importante ho yun kasi pag teacher ka, katekista ka, medyo ganun kalalim ganun kabagsik yun Kaya hindi mo palulusutin yun, yung mga nagpapaliwanag ng salita ng Diyos na, teka muna Brad, yung sinasabi mo mali. Wala yan sa Catechism of the Catholic Church. No, paano mo masasabi yun kung hindi mo alam yun, di ba? Kaya ganun ka-crucial yung trabaho ng katekista at mga Catholic faith defenders. Opo, alam natin yung sinasabi natin. Of course, we will do it with love and humility. Importante yun. Again, tandaan nyo, importante rito, may humility tayo. Alam mo ang totoo, sige. Pero kung wala naman tayong humility, wala tayong love, wala rin kwenta Kasi sabi ng Lord, yung mga kaaway natin mamahalin natin di ba? Babalik ka pa rin doon sa love one another di ba? Gaano ka kabagsik sa doktrina, pero kung wala kang pagmamahal sa kaaway mo, kung didibatihin mo yan sila, sabi nga natin, hindi tayo sa debate. Usap-usap lang tayo, kape-kape lang tayo, pahigop-higop lang tayo ng kape dyan. Kwentuhan lang tayo. Edi kung ayaw, edi wag. Ganun lang makasimple. Ba't ka naman magpapa-stress? Di ba? Hindi mo kailangan ma-stress. Marami ng problema sa Pilipinas Dadagdagan mo pa dahil lang dito sa doktrina. Hindi. Doon sa mga open, magkwento ka. Sa mga sarado, sabihin mo lang, sige Brad, salamat sa time. Ganun lang. Kasi move on na tayo doon sa mga open na tao lang
Huwag na natin entertainin yung makikipag-away ka pa sa kanila, makikipag-debate sila sa atin. Simple lang, Brad, sorry, wala akong panahon dyan. Pero kung gusto mo dialogue, sige, umupo tayo, magkape tayo. O, ganun lang, ganun kasimple, ha? 8:50 na. Enteng na rin, magandang gabi, Brad. Oo. Meron katekismo para sa mga Pilipinong Katoliko sa Lazada. Oo, tama. Oo. Samuel Hinayon Kayakay. Okay. Alben Bahan. Okay, maraming salamat ha. Salamat sa pag-join. Alan Janeta. Okay, salamat ha. Yung mga comment nyo dyan, kung sa tingin ko hindi dapat basahin, hindi ko babasahin yan mga bro ha. Oo. Jose Marie Sangher Flores. Maraming salamat bro for joining. Chris Evans. Salamat bro Chris Evans. Si Odi Tamayo. Watching from Caloocan daw siya. Salamat kapatid na Odi. Kay Rex Del Rosario Alimpuangon. Yan. Bro, salamat Ito yung mga tropa natin eh. Angelo Ruiz Coraming. Maraming salamat bro. Si Saji Manlangit. Salamat. Ate Montejo, salamat Elizabeth Bacnat, Pepito Barbon, Nicolay Mochillas Loseños, CFD, Ronaldin Amogod, maraming salamat Ronaldin Nagdadasal kami para sa recovery mo. Mahirap yung pinagdadaanan mo pero sige lang. Part siya ng plan ng Lord para sa'yo. Christian Landico, maraming salamat po for joining. Arturo Pagatpatan. Ito mga mauhusay ito. Mga ano to may mga alam ito Ito Arturo. Ilabas natin yan mga brad pagka natuloy tayo sa ating seryosong pag-aaral ha. Ilabas natin yung mga insights nyo kasi kailangan natin yan para mapagtulong-tulungan natin yung iba nating kapatid na magkaroon sila din ng Si Raydan Garcia. Magandang gabi po Brad Calix. Salamat sa programa mo. Marami pong mapupulot ng aral hindi lamang sa doktrina ng ating inang simbahan kundi sa iba't ibang aspeto ng ating buhay at paniniwala. Bro, salamat. Andito rin si JB Akma. Ito, mahusay din magturo to Kaya lang busy sa trabaho to. Pero JB, mo tong natin concern natin kasi marami tayong kapatid dito na willing to mag-aral sana makagawa tayo ng separate platform para sa kanila. Tulungan mo kami dito Sino pa ba? Si Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong. Kapatid, maraming salamat po sa pag-join. Si Aika Ekat, si Arnel Masita, salamat. Si Samuel Hinayon Kayakay. Annalyn po, Bro Samuel, yung pangalan ni Mrs. Annalyn. Si Ma'am Nerissa Katong. Ma'am, maraming salamat. Kasama ni Mrs. to sa Sumag National High. Ma'am Nerissa, maraming salamat po. Salamat for joining. Si James Regalario Sabino. Salamat. Corazon Gagi, Joseph Navarro Bulyag, salamat. Bobby Taruk. Si Pastor Rani Suwan. Salamat Kuya Rani, saka si Sonet Senas. Yan. Sige. Bukas po, Lord willing, magkikita tayo sa ganap na alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Samahan nyo si Brad Calix bukas Sige, tayo po yung mananalangin kasi mag-alas 9 na Dali lang Lagi akong natutuyuan ng parang lagi ako nauuhaw. Ano kaya nangyayari sa akin? May mga doktor ba tayo dyan? Lagi ako natutuyuan ng feeling ko lagi ako nauuhaw
Oo, lakas ko naman uminom ng tubig. Baka sobrang mainit lang talaga. Okay. Mga kapatid, announcement muna. Tawag nito, sa March 4 po ay magse-celebrate po sila Pastor Noe Dora nung kanilang 10th year anniversary doon sa Cagayan de Oro. Sayang hindi ako makakapunta ron, ano. Lord willing, next year po makapunta ako ron para ma-meet ko yung mga pastor ba na naging Katoliko. Kasi marami na yan eh. Kasama na ho ako doon sa grupo na yun eh. Mukha atang sa Negros, ako pa lang eh. Kaya ho, pangalawa, pagdasal ho natin kasi nagdadasal tayo ng 1 hektarya dito sa Bacolod. Purposely ho, para magkaroon tayo ng chapel, private chapel. Mag-invite lang si Brad Calix ng pare para magmisa later on. I will be celebrating my 1st year anniversary bilang Katoliko sa December 3 sa birthday ko mismo. Baka bigyan tayo ng Lord ng lote mga second quarter. Hindi ko alam Baka. O di kaya ibigay sa atin dun mismo sa December 3. Hindi ko alam. Pwedeng mauna yun eh. Kasi depende kay Lord yan eh. Pag kumilos si Lord, hindi mo yan makukontra. Talagang nandyan lang yan. Tapos, i-consider lang ninyo mga kapatid na mag-ano kayo sa ministry Baga kayo ay makipag-partner. Kasi pag may lote na, kailangan natin bakuran yan eh. Babakuran natin yung paligid yan eh. Tapos tatayuan natin yan ng chapel. Tapos yung bahay naming mag-iina, okay? Tapos yung mga kwarto dyan para sa mga converted pastors later on. Tapos probably yung kalahati niyan, kalahating hektarya, ay gagamitin natin for livelihood para naman masustain yung needs namin dyan. Medyo malaki-laking pera kung gagastusin dyan. Pero ganoon ho talaga. Hindi ko na alam kung saan manggagaling yon. Pero alam ko kung ito'y kalooban ng Diyos, dire-diretso lang ito. May mga struggles totoo. Along the way, may mga balakid, pero malakas ang ano ko na maski na may ganon, dahan-dahan may mangyayari. Lord willing Lord willing, maibigay sa atin ng Lord na mas maaga yung lote, isang hektarya. Yun yung ating pinagdadasal. Sige, tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Masaya kami. Marami pong kasama kami ngayon. Iba-ibang kanilang opinion at iba-ibang kanilang mga saloobin. Okay lang po yun. Ang mahalaga, iisa kami kay Kristo. Ang mahalaga na intindihan namin, kaya kami nag-aaral para mapapurihan si Lord. Maging part ng buhay namin ang salita ng Diyos at ang Catechism of the Catholic Church. Importante sa mga panahon na to na alam namin ito para madepensahan namin yung pananampalataya laban sa mga anti-Catholics. Lord, hindi namin kaaway ang protestante at mga evangelicals. Hindi namin sila kaaway. Ang kaaway namin yung mga hindi Trinitarian. Ang Freemasonry, yun ang kaaway namin. Yung mga kulto, ang kaaway namin. Lord, kami nagdadasal na yung espiritu ng pagmamahal at unawa ang mamagitan pa rin sa amin. May mga pagkakataon kailangan naming depensahan yung pananampalataya laban sa pang-aabuso sa amin sa doktrina kasi hindi namin kailangan palagpasin yon. But we will do it in a spirit of love and humility. Na pwede naman naming dumepensa na hindi namin kailangang magalit sa kanila, kundi magpaliwanag lang ng eksakto. At hindi na namin trabaho na kumbinsihin sila, kundi magpaliwanag lang ng eksakto ng may pagmamahal at pagpapakumbaba. At ang pagkilos sa isip at puso ng tao ay sa banal na espiritu na po yun. I just pray, Lord, that you will bless yung plano na magkaroon ng 1 hektarya sa Bacolod. Hindi namin alam kung saan lugar yan. Pero isa sa mga nakikita naming magandang location ay ang Murcia. Nagdadasal po kami ng kalooban nyo para sa lugar na yan. Hipuin po ninyo mga individual na Katoliko na may mga lupa na mag-donate
ng lupa para sa gawain ng Panginoon Diyos. At kami na mga Katoliko sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ay mag-i-invest kami sa gawain ng Panginoon Diyos kasi yan ang plano mo na dapat mangyari sa mga susunod na taon. Hindi namin alam kung kailan nyo ibibigay ang 1 hektarya. Hindi namin alam kung sino-sinong gagamitin nyo at magiging katuwag namin sa pagpapatayo nito ng iba't ibang istruktura. Pero naniniwala po kami sa takdang panahon ay mangyayari po yan. Lord, nagdadasal kami rito para kay Ronalyn sa kanyang sitwasyon, sa kanyang mga pinagdadaanan, sa kanyang karamdaman ngayon. Tulungan niyo siya, makaka-recover siya sa pangalan ng Panginoon Diyos. Kasama yung aking may bahay, ganun din si Wenny Angel. At yung iba pa sa amin dito na may concern sa pangkalusugan, kahabagan niyo po sila. Lord, miracle po yung pinagdadasal ko. Para kay Ronalyn, para kay Mrs. Wala kaming ibang pwedeng asahan po sa panahon na ito kundi ang kapangyarihan nyo na lang. Bahala na kayo, Panginoon, sa sitwasyon po nila. Pagpapalain nyo kami sa pagtulog mamaya, bukas, Lord willing, magigising kami sa panibagong pag-asa at buhay. Kami nagdadasal po na samahan nyo kami sa aming mga anxieties minsan, sa mga doubts ng hearts namin. Samahan nyo kami. Patuloy kaming lumapit sa Panginoon. Pagkatiwala namin sa Kanyang lahat ng aming pangangailangan. Payapain nyo po kami. Lord, nagdadasal po kami ng ulan para po sa mga panahon na ito sapagkat yung balo namin dito sa Somag ay wala nang makukuhan tubig ang mga tao. Nagdadasal po kami ng sapat na ulan para pumapunan ang iniigiba namin dito sa area na ito at sa iba pang lugar. Lord, maraming salamat po sa inyong provision. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapala. Salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa at yung mga kasama namin dito. We would like to thank you and praise you kasi napakabuti mong Diyos. Sana hindi namin makaligtaan na ang rason kaya mo kami create ay para mas makilala ka, mahalin ka namin at paglingkuran ka namin hanggat may pagkakataon kami. Maging tapat kami sa pagkatawag nyo sa amin. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining at sa mga pastors na kasama natin dito at mga kaibigan. Kay Pastor Obet, para nakita ko na nandito kanina si Pastor Obet Awao dyan sa Taipei. God bless, Meg. Samahan ka ng Panginoon Diyos sa iyong sa church na pinagpapastoran mo dyan sa International Church, especially sa mga Filipino community. Maraming salamat, bro. Mga kapatid, pasa natin tong video na to, ha. Kung sa tingin nyo malaking tulong to sa ibang mga Katoliko, share nyo tong video na ito, mga kapatid. Suportahan nyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Nandun po lahat nakalagay yung mga gospel reflections natin mula umaga hanggang gabi, Monday to Sunday. At yung aming kasal po, nakita ko po ron, pinost na nila yon. Yung aming kasal ni Mrs. sa Katoliko, dito sa San Juan Nepomuceno, Parish Church sa Sumag. Nakita ko doon, nilagay na ni Bro George. O siya po yung uploader kasi natin. Kaya Bro George, maraming salamat sa labor of love. Bukas magkikita tayo, Lord willing. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory, mga kapatid. Ingat po kayo. And bye for now.